Nagsusumamo, di nais banal na presensya mo sa inaasam na ika'y malanasan. O Diyos, puso ko'y tatatuloy sa taluman. Nagsusumamo, di nais banal na presensya mo sa ika'y inaasam na ika'y malanasan. O Diyos, puso ko'y tatatuloy. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagulat. Ako'y namamangha sa'yo, kalapilan itatanghal na ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang katiban na sa dila. Hindi ako bibiguin kailanman. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagulat. Ako'y namamangha sa'yo,
soul. Your soul. Kasi po, magkaiba po ang physical man kaysa kaluluwa. So, malalaman po natin kung bakit. Pero yung man, andun yung soul, di ba? Praise God, hallelujah. So, tayo po ay makiluwas sa aklat po ng Mark. Ito po yung matagal ang panawagan ng Diyos. Sa buhay ng lahat ng tumulon. Hallelujah. So, aking pong babasahin, sabi po doon sa aklat ng Mark, chapter 8. Babasahin ko na po yung 35, balik at yung birth lang po ito. So, isa po na rin po yung 34 na parang ito. Sabi po ng Mark chapter 8, verse 34, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. Amen? Ang karamihan, kanyang mga alagad. At sa kanila sinabi, kung ang sino ng tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas. Verse 36, dito po yung ating pagbubulayan hanggang 37, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahabak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Ang maraming Diyos, kami po'y tumutulog sa inyo. Salamat po muli sa umagang ito. Sa wala pong sawa ninyong pag-aanyaya sa aming lahat sa inyo pong ubasan. Salamat po, Panginoon, na minarapat ninyo na kalibot ninyo ang layahan. Kapag sabi ng inyong salita, marami ang inangayahan, marami ang tinawag, ngunit kaunti ang nag-response. Lord, kami pong lahat na narito, pagpalaan mo po kami. I-bless mo po ang bawat isa. Salamat na samahan mo po kami ng inyong Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin. Hindi ko man masabi ang taglay mong nais, Panginoon, na nasi parating. Lord, sa pamamagitan ng napakamakapangyayang lupok salita, nangusap ka po sa amin lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung dalangin ko. Amen. Umaga po muli. Hallelujah. Alam niyo po, kagaya ko ng lagi kong sinasabi, pag ako'y nakatayo dito, kasi hindi ko basta ang tumayo dito. Pero praise the Lord, dahil alam kong meron kong gagawin, meron kong sasabihin ng Diyos sa buhay natin. So, bago po ako magpatuloy, nais ko po sana i-relay na sino ba itong si Marcos? Si Marcos, ano? Si Marcos po ay apostol, ano? Isa sa apostol ng Panginoon Kristo. Ito po ay ginamit ng Panginoon. Upang maiyak, maiyak ang mga kadakilaan, upang ipakilala kung sino si Jesus Kristo. Hallelujah. Si Mark po ay galing sa pamilyang ika nga ay aginahan kung meron. Ang kanyang ina ay si Maria, at siya po yung parang interpreter ni Pablo. Hallelujah, sa paghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At siya nga po ang sinulat ng aklat ng Marcos. At ito po yung sinulat noong between 50 to 60 AD. At bilang dito po ng Diyos, hallelujah, ang kanyang pong nais ay nakarating, yung pong pagliligtas ng Panginoon. At dito po sa ating pong pag-aaralan
pinahalagahan niya po ang kahalagahan ng kaluluwa. Hallelujah. At sa akin pong pagpatuloy, gaya po noong ating pong nabasa sa verse 35, ang sabi po doon, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang nawalan ang kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas. Wow, ang hirap ito. Parang wala pong kwenta ang buhay ito. Ang ating pong pag-aaralan, ang sobra po natin pag-alala, no? At pagnanais na makakamtan ang gusto natin as a human being. Kasi po, hanggang tayo po hindi nabubuhay na mayroong pagpapahalaga sa kaluluwa, hindi po natin makikita yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, ang akin pong ika nga ay lingwahe, ay pasensya na po kayo kasi po minsan Ingles, minsan Tagalog. So, sabi po dito, after telling his disciples, kasi po nagsalita siya sa mga disipulo at sa lahat ng mga tao, no? The Lord Jesus Christ shown in the former verses, yung po sa 35, the greater danger of seeking to save our temporal life. Kung pinaniniwala, na alam natin na pansamantala lang ang buhay natin. Hallelujah. Sabi po doon, ulit ito, after telling his disciples, the Lord Jesus Christ shown in the former verses the greater danger of seeking save our temporal life. But they expose him to hazard our eternal life. This being confirmed in the words before us by a double argument. Meron po tayong dalawang argumento nito na pinakikita. Hallelujah. Una, the first is growing from the excellency of eternal life. So, pinapakita niya yung eternal life or the life of the soul na pinakalagahan ng Diyos. Hallelujah. And the second is from the irrevocableness, no? Irrevocableness of this loss or the impossibility of redeeming the loss. So, dalawang bagay po, ano? Ang unang pinapakita ng Diyos, yung kahalagahan, ano? Ng ating buhay. At ang pangalawa, yung hindi na kayang baguhin ang desisyon o wala na imposible pang ma-redeem ang kaluluwa na nawawala. Ang ibig po sabihin ito, kasi po bakit, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Unang-una, isa lang ang buhay natin. At pagkatapos, sabi ng Biblia, paghuhukom. Pangalawa, isa lang ang Diyos. Amen? Isa lang ang Diyos na magliligtas. Pangatlo, isa rin yung Espiritu na siya kumakausap sa atin because we are now in the dispensation of the Holy Spirit. Hallelujah. There is no other God to save us. Hallelujah. There is no other way redeeming the loss of the soul by any way or any means whatsoever. Ang sabihin, kahit ano pang gawin mo, pag nag-desisyon na ang korte, pag nag-desisyon na ang Diyos. Kaya po, pinahalagahan masyado ang kaluluwa ng Diyos na ikaw at ako ay dapat maging alerto. Dahil higit, hindi naman kailangan ipaliwanag sa inyo na tayo po'y nasa huling araw. Pag sinabi mo huling araw, wala na pong bukas. Diba? Wala nang bukas. Praise the Lord. So, sabi po doon, there is no other way redeeming the Lord of the soul. Hallelujah. For one, give in exchange for his soul. Hallelujah.
wala na po tayong magagawa. So, Lord number 1, that the Almighty God has entrusted to every one of us with the soul of inestimable worth. Tingnan niyo po ito, no? Inestimable, hindi mo kayang arukin, ano? Kung gaano kahalaga ang kaluluwa. Yung living soul, ano? Ang sinasabi ng Biblia, that is capable of being lost. Bakit mawawala? May posibleng mawala po ang ating kaluluwa. And that's for all eternity. Lagi pong ang kaluluwa ng tao ay naka-distinct sa dalawang lugar lamang. Kasi po, ang ganda sana siguro kung pwede tayong mamili, ano po? Pero hindi eh. Hindi ka pwede mamili eh. Kasi ako dami nga rin pastor, ako ang may hawak ng susi ng langit sa Jesus Christ. Hindi ko pwede mamili ang tao. Pero ang tao namimili ng gusto niyang puntahan eh. Nakakatakot pag sisimba ka doon sa ungodly church, tapos sisimba ka doon sa godly church. So kaya at the same time, lalagay pag araw ng linggo, pahalagahan mo ang araw ng linggo. Tapos sisimba ka minsan, kala mo, ligtas ka na. Ang Diyos ko, hindi natatakot. Sapagkat, siyempre ako natatakot sa Diyos. Pero ang Diyos hindi nananakot. Kasi po, God is taga-recorder. Lahat ng sinasabi ka ay totoo. Sabi po ng 1 John 2:15, love not the world. Tingnan niyo po ito, no? Ito po yung utos ng Diyos eh. Love not the world, neither the things of this world. Bakit ka matatakot na wala ng pera? Bakit ka matatakot na mawalan? Pagpagay na lahat ng bagay. Kasi ang sabi ng Ecclesiastes, ang lahat ng ito ay walang kwenta, walang kabuluhan. Ano? Talino, yaman, ang anong bagay na meron ka, walang kabuluhan. So may isang bagay lang na binibigyan ng importante. Ang sabi ko po dito, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Hindi po po pwedeng you love God on Sunday, pagkalabas ko doon, hindi mo na kailangan ang Panginoon. Kasi po, minsan, tayo po ang nagdidesisyon. Kahit alam natin na mayroong panuto. Hallelujah. Kasi kung alam mo, manaligtas ka through faith and through hearing the Word of God, ang kaligtasan po ay hindi isang araw lamang. Ito po ay habang buhay. Habang buhay po ito na pinanghahawakan. Hallelujah. For all that is in the world, sabi pa po for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi the lust of the eyes, the pride of life, lust of the flesh is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he doeth the will of God abideth forever. Ano ba yung lust of the flesh? Kasi po ang ating pong kaluluwa ay binubuo ng mind, will, and emotion. At ito po yung nagre-response sa human life. Meron po tayo tinatawag na 5 senses. Ano ba yung 5 senses? Sense of seeing, smelling, hearing, touch. Ano ba yung ulam? Taste. At ito po yung nagre-response. At dahil tayo po ay may panlaman, may will, may emotion. Minsan, kahit alam na natin ang salita ng Diyos, naalala ko po nung si Adan ay magkasala at si Eva, ano po. Tingnan niyo po yun, may utos po ang Diyos na salaman. Sabi ng Panginoon, huwag niyo kakanin. No?
yung puno na nagbibigay, o nagbubukas ng ating isipan sa karunungan at kaalaman. Pero yung utos ng Diyos na yun, palibas ay natentan ang mata. Ito ba natentan ang mata? Nasubukan. At kung atin po titingnan, isa lang po yung pagsubok ngayon. Ngunit hindi pa nagawa ni Adan o ni Eva. Si Eva kasi magkasala, no? At nung siya'y magkasala, nabuksan ko ang kanyang isipan, nalaman niya na siya ibad. At nung alam niya na siya nagkasala, wow, praise God. Thank you, Holy Spirit, na kayo po nagre-remind sa amin pag kami nagkukulang, pag kami nagkakamali. Lord, banal ka. Alam niyo po, nung siya'y magkasala, nagkaroon siya, nagtago siya. Bakit? Sapagkat nalaman niyang siya hubad. At nagtakip siya ng dahon. Pinamangal na kapatid, dito po ang nakikita natin, you're capable of being lost. Bakit? Pag tayo ba'y nagkakasala, ayaw mong takpan ang kasalanan mo. You're stranger. Lalo higit sinasadya mo. Kaya, salamat po sa mga ganito na atin kong higit na pakalagahan yung kaisa-isang kaluluwa na wala akong kayang ibayad. Kasi po wala nang ibang salvation na nagbigay in Jesus Cristo. And there is no other Christ again to serve at the second time para i-redeem ka, para amuin ka. At kung patuloy tayong magkakasala, patuloy talagang mawawala. Hallelujah. Tinawag na kaluluwa, living soul. And we are the living soul. Diba? We are the living soul. Kung ano ka mayroon ngayon, pagdating ng Panginoon, yan din katawang yan. Kaya lamang iba na iyong kamalayan. Walang tayong, walang yung jealous. Lahat ay binago na kasi, binago na tayo, tinatawag na katawang panlangit. Pero, meron pa pa rin 5 senses na yan ang mararamdaman mo. Kung hindi mo pinili, kung ang kaluluwa mo ay pinabayaan mo mag-suffer. Sabi ko, eternal life with Christ to those who are righteous. But eternal suffering to those who are sinner. Hindi naman talaga banal, but through the grace of God, we are righteous in the sight of God, At kung hindi naman tinagunan lang ng Jesus Christ ang ating kasalanan, Siguro po, kaya tao-tao na may pagdiriwang ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung mensahe niya, hindi talaga mawala. Upang i-retain, una-una, sa atin ang mga mananampalataya at tayo maging ilaw ng ating ginagalawang mundo. Siyempre, first, sa ating sarili. Kasi po, paano mo mailigtas ang kapwa mo? Paano mo maibuka ang bibig mo? Anak, kasalanan niya. Kung ikaw mismo ay pagmugulan nito. Hindi naman pwede maging ilaw ng isang dilim. Ay may ilawan ka pa. Baka mas yung inyong iniilawan ay baka mas maliwanag pa sa'yo. Amen? Hallelujah. Capable of being lost. Kaya po, si Jesus Christ ay nagsabi, as Christ asked a question, what shall it profit a man? Ano pala ng tao? Ano pala ng dyan? Punta ka napunta sa lugar ngayon. Nag-glorify ang Diyos. Amen? Sa ginagawa mo. Salamat sa Panginoon kung nag-glorify. Ang problema kung sinasuffer mo ba ang araw ng linggo? O pwede na rin ba wala sa simbahan ka? Present. But your mind is absent. At marahil present ka lang, paglabas mo ka ng pinto, ay absent ka. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, tayo dapat maging handa. Sapagkat ang pagbabalik niya ay parang pagbabalik niya ng nanalo. Alam niyo ito, pwede bumalik ang Panginoon ngayon. Diba? Salamat sa Lord. Diba?
Siguro makikita natin sa bawat isa kung sino yung naiiwan. Akala nyo ba yung mga palabas, ano? Yung mga rapture, yung mga palabas? Isang pastor naiiwan. Kaya, tayo po, hallelujah. Pag-ingatan po natin yung ating isang kaluluwa. Ano? Pakita natin ito. Pag yung hayaang mawala. Ang sabi nga po doon, what shall it profit a man that was for riches, property, taxes? Ang sabi dito, sa aklat ng Ecclesiastes, basahin chapter 1, it's all in vain. Walang benta. Sabagay, meron po conclusion doon, si Solomon, sa chapter 12, verse 13 and 14, no? May conclusion siya doon. Hallelujah. Ang sabi nga, itong ating pinag-aaksayan sa mundo ay mga eternal value. Walang makita-kita. Praise God. Hallelujah. Everyone must be required to be godly counsel. Everyone is required. Hallelujah. Pag tayo nakadala ng isang kaluluwa, sabi ka ng Panginoon, libo-libong anghel na nagtuturo sa langit, di ba? So, paano pa yung iba? Marahil hindi mo na magawa. Instead, na nasa church ka, nasa outing ka. Sinama ko na ang punto dito. Friends of Jesus. Tayo kaibigan tayo ni Jesus. Ang dali na lumapit sa Panginoon eh. Kasi kaibigan ang tulong niya sa akin eh. Ano? At itinuring din tayo ng anak ng Diyos. We have responsibility to others. Ang ating mga kapatid, lalaki at babae, lalaki dito magulang. You need to pray for them. So, meron pong inano sa akin ng Panginoon, para bang ganito, ano? Instead na narito ka, nasa outing ka. Alam mo, kalaki ng problema ng magulang mo, hindi sila magkasundo. Maging ang bawat mga kapatid mo ay wala talaga sa Panginoon. Pero instead na narito ka, mananalangin, nag-enjoy ka doon sa labas. Di ba may maraming mga ganan? Siyempre, pare-pares po tayo ng kasalanan. No? Pero hayaan mo po sana na pakinggan natin yung invitation ng Panginoon na nasa ating buhay. Lahat po tayo, kahit ako, siyempre bago po natin may turo ang salita ng Diyos, tayo muna ang tinuturuan ng Panginoon. At sobrang nakakatakot po. No? Pag hindi tayo sumagot. Ang problema po nito, yung inakakala mo na gain, pero loss pala. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while coveted after thy had erred from the faith and pierced himself through which made sorrow. Kaya daw pag-ibig sa lapi ay ugat ng evil, ano? Which while coveted after they had erred from the faith, pierced himself. Diba parang tinuhog ka na? Tinuhog na ang sarili mo ng maraming mga kalimbayan. Kasi hindi ka na nakontento eh. Tingnan niyo po yung masyado ng maraming pera sa mga problemado. Minsan magaling pa nga yung hindi nag-iisip ng problema. Naalala ko po yung aking po kasama na ito. Pero praise the Lord, ano? Alam niyo po, nakakatawa po yan. Tinatas ko ng Panginoon. Pag kami po'y nananalangin, tingnan niyo po siya kung makikinig. Yung sombrero niya na laging nasa ulo. Pag kami po'y nag-pray, kahit siya kami magkita niyan. Yung inakayo ko. At yung sombrero, nakahawakan ako dito. Sobra po ang pag-respeto niya sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko po yung kinakasya. Pero praise God, ano? So, anong sabi doon? Hallelujah. Ang pangalawa po, ayun po tinatawag na incapable of being saved. Yan. Bakit incapable? Siyempre, ang ating po kaligtasan, yan po ay binayara na, ano? Ng ating Panginoon si Kristo. Makita ng kamatayan niya sa krus. Alam niyo po, sa totoo lamang, hallelujah. Sabi po dito,
what if one could have a title of the entire earth? It will be still be on passing value. Why? Because everything is temporary. And besides, Solomon concludes that it's all vanity, wisdom, all for clearing the soul. So napakahalaga po, nawawala natin ang pinapasabi ng Panginoon sa mga ganito. Capable of being saved because Christ endured the cross to save sinful soul. At napakalaki itong halaga ng ibinayad ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. So that salvation made possible. Alam natin lahat yan. Pero minsan kahit alam na natin, para tayo itong bagay, pagkakasabi natin, huwag mo hihiguin yan, huwag kang dadaan yan, huwag kang pakulit. Pero patuloy ko rin yung bata. Pero praise the Lord, hindi ko naman tayo dapat manatiling bata. Dapat tayo matuturay na ito. Asunod sa Panginoon. Sabi pa po dito, He has bruised our iniquities. Yung ating kasamaan, And even the gospel writing and describe the agonies of the cross in the great details. Pinakita lang po sa atin ng Diyos ang napakalaking puhunan na itinubos sa ating mga kaluluwa. At sana po, hallelujah, pahalagahan natin po yun. Yung puhunan na yun. Dapat yung puhunan yun, di ba? Pag tayo po nagninegosyo, tayo nagtitinda, dapat nagtutubok. Sabi nga po, yung sa parabula, binigyan tayo lahat ng kanya-kanyang talento. Meron 10, meron 5, meron 1. Sabi ko, Lord, kahit kalahati lang ang akin, basta akin mainegosyo. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko dahan-dahan. Bigyan ko tapang, lakas ng loob, na yung mga ibahagi ko, ang salita ng Diyos. Kasi po, alam niyo po, ang pag-iimpok, di ba? Ang pag-iimpok, hindi naman daw yan sa laki ng kita eh. Di ba? Kahit anong laki ng kita mo, ikaw na may bulagsak. Kapag nagbibigay ka sa mga kasama mo, ang problema, leisure lang naman eh. Sana napaparang lang ng Diyos na to. At ang pag-iipon po, pag dahan-dahan tayo nag-iipon, makakaipon tayo na napakarami. At ang sabi nga po ng salita ng Diyos, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi ang ano ng ating ipunin, kayamanan sa langit. Saka dahan-dahan, panalangin, Lord. Tulungan ko po, samahan po ako. Kahabagan ko po yung gusto ko, Panginoon, kahabagan ko po, Panginoon, yung mga sinisiyahan ko ng ibang hinadyo. Kahit pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Hanggang sa marahil, pag yung kaisa-isa yan ay nagbunga, magbubunga ng 1,000. Nakakala ko po yung bunga nilang witchit. Ganun po siyang pinag-pray, Ang dami na pinag-pray, marami sinishare, pero wala talaga maligtas. Pero meron siyang sinira na isang kaluluwa at naligtas doon sa hospital. At yung isang doon nagdala ng napakaraming kaluluwa, libo-libo kaluluwa sa langit. Marahil ikaw yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang pangalawa po, learn to that the gain of the whole world is not comparable with the loss of one precious soul. Sabi ko, yung daw, gain, nakuntan mo man ang mundo, hindi daw ito kaya may kumpara with the loss of one precious soul. So, ang ibig sabihin, kahit isa lang kaluluwa, pero kung may isa, isipin po natin, have you imagined how will it be yung people on earth? Billion? Pero sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, kahit isa lang kaluluwa, magdala mo sa langit, billion ay, libunin mo ang hell na nagpupuri. So, napakalagay talaga ng kaluluwa. The soul is an inconceivable loss. Pag nawala, hindi ko na makakonceive. It's also a recompensable. Hindi mo na kaya ibalik. It is also a recoverable loss. Talaga po na, wala ka nang magagawa. Kaya nga po ng ating nasa nabanggit kayo na. Kasi nga po, siya lang ating nagpagligtas
Isa lang ang ating kaluluwa. Wala kang po pwedeng sabihin ng Diyos. Kaya wala akong ibang kaluluwa. Nakaluluwa ako. Sa gitid mo ako. Diba? Kaluluwa ko. Yung pangalawang kaluluwa, tulungan mo ako. Wala na kong ganun. Diba? Naalala ko yung verse sa aklat ng Psalm 103, no? Sabi po doon ni Hari David, bless the Lord, O my soul. Ano po, tinuturuan niya, ano kaluluwa, sa bayan ng Diyos. As a human being, he picked his soul to bless the Lord, O my soul, Lord, that is within me. Sabi niya ang David, Lord, kabagal mo ang kaluluwa ko, turuan mo magpuri sa mga pagkilo. Kaya rin ako, isa lang ang kaluluwa. Yung sabi siya ng kaluluwa, na pinagpapuro sa akin. Hallelujah. Maliit lang oras ang iyong pinahihimpan. Kasi nagdadali-dali ka para kami maraming hulad. Pero hindi natin pwedeng pagsabayin ano po, ang mga bagay sa mundo ito. Maraming ipagpapalit mo pa ba ang panandaliang kaligayahan ay siya inihandaan ng Diyos sa buhay. Pero naman dahil, kung hindi natin pakaisipin ito ng 2 beses, more than the revelation of God did happen already. Diba, marami na namang inaribel ang Panginoon. Kasi po, tayo na ibabasa rin ng Biblia. Minsan may manghuhula na ganito-ganito raw. Ay lahat namang inuhula niya, nakalagay na yun sa Biblia eh. Mangyayari talaga yun. Wala na makakapigil doon, ito ba? Amen? Wala na makakapigil sa Diyos. Hallelujah. Ang maaari lang mapigilan, hallelujah, ay sabatayin tayo. Sapagkat the grace and the mercy of God, nananatili pa rin yun. Pero hindi po yun forever. Pagkabat sinabi ng God, His mercy endureth forever. Totoo po yun. Pero kung maayaw mo naman, nasumunod sa Kanya, paano magiging yung mercy na? Yung mercy, lagi nandun. Pero kung ayaw mo naman, ayaw ng kaluluwa mo, na panadikan na kanyang espiritu, upang pisambayan, purihin at maglingkod sa Kanya, ibigay mo ang iyong buong buhay. Sabi nga po ni isang preacher, yung backline ba lang, sabi ni sayang lamang, nasabi ko na po ito, ang mga kinakain mo, napakasarap na adobo, no? Mga sariwang prutas, blugsog mo pa daw ang lupa mo. Kompleto record ang iyong vitamins. Sayang lamang ko. Mabuti pang ito ay malnourished. Nagpapahalagahan ng Diyos. Diba? Siyempre, masarap din naman. Ito yung malusog. Pero at the same time, ang glory sa Panginoon, hindi sa sarili mo lamang. Hindi sa sarili mo lamang. Hindi yan. If we are with God, did happen already. And the sign of His coming is very much approaching. Considering sa mga nangyayari na sa ating mundo, na palubha na ng palubha ang sitwasyon. If this is the day na wala ka nang iniintindi bukas, pwede ngayon, kagaya po na sinabi sa inyo kanina, habang tayo nasa loob ng church, ay magkaroon ng rapture ang tanong, are you ready? Are you ready? Kasi kung alam niyo po, ang unang natin kakahabagan niya, ating kaluluwa. Kasi po, kung hindi natin kakahabagan niya, kagaya sinabi lang rin na, paano pa mahahabag sa kaluluwa ng iba? Kasi hindi na na-ritual ang kaluluwa mo eh. Hindi na-glorify ang Panginoon sa kaluluwa mo. Hindi po tayong laging nananatili na lamang dahil po nakatuloy dito. Ang sarap, diba? Pangarap natin, pangarap namin, ano? Na lahat tayo, ano? Ay tumayo dito. Hindi lang pa totoo. Hindi nag-encourage na magbigay tayo ng kalakasan. Hallelujah. Praise God, ano? Salamat sa Panginoon. Ang mahirap mo na gain, ano? Yung supposed gain mo. Pero ang sabi dito po sa Lucas chapter 12 verse 20,
This night thy soul shall be required of thee. The whole shall die. Then who shall things be with thou as provider? So ang sabi doon, ikaw nahanan. Siyempre maraming naipon eh. Marami kang nagawang mga bagay. Ikaw ay matanyag. Kahit hindi kayo naman, natanyag ka, naging mabuti kang tao sa kapwa mo, hindi naman masama yun eh, no? Nakilala ka, dahil marunong ka, matalino ka. Praise God. Pero sabi nito, yung supposed pain, naging uncertain. Sabi doon, this night thy soul shall be required of thee. Bubuhanin ko na yung manuluwa. Alam mo ito, napakarami itong mensahe ng Panginoon na mag-i-encourage sa ating kaluluwa. Upang ika nga ay hindi na tayo sumilip sa takbo ng mundo ito. Kundi, ang sundin natin, ito nga yung kalooban ng Diyos. Na siyang sa atin ay gumagawa at tumatagubay. Alam niyo ito, bukod sa hiningahan ng Diyos, ang ating pong katawan ito. Kaya ito ay mahal na mahal ng Diyos. It is also composed of divine origin. Yan, di ba? Ayaw ng Panginoon na yung composition o yung kanyang hinang ibinigay sa iyo ay mga hinang ng kasamaan. Kaya tayo, alam niyo po, kaya po tayo nilikang ng Diyos upang maparangalan ng Diyos. Hindi po ang ating kapwa, ating sarili o sino pa mong tao. At ang sabi pa po dito, hindi lamang binigyan tayo ng buhay, hindi lang hininahan ng Diyos, tinubos pa tayo ng kanyang dugo. Sobrang halaga. Sobrang halaga talaga. Sobrang halaga ng ating buhay, ng ating kaluluwa. E bakit natin sasayangin ito sa walang kwenta? Kasi problema, iyak tayo, parang ganun. Parang wala ang Diyos, hindi po ganun. Kasalanan po yung masyadong, yan. Kinahabagan mo ang sarili mo. Nasaan ang faith mo? Kasi lagi pong kailangan natin mag-stand to the faith of God. Upang maranasan namin ang lahat mo, upang maranasan natin yung blessing, yung pagkakala, yung kung ng Lord at ng Lord sa kabila ng lahat. Abutin mo pa rin sa akin. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, yung bayaran po ng ating Panginoon si Kristo sa krus ng Kalbaryo ng kaligtasan natin, hindi mo kaya suplian. Sapagkat kahit anong gawin mo pagsisikap, kahit anong gawin mo, sabihin natin na glorify ang Panginoon, kulang at kulang bayad. Amen? Kasi po tayo pong lahat, ulitin ko po ulit, bayad na. Binayaran na ng Diyos ang ating kasalanan eh, ang ating utang, binayaran na rin. Lahat ng bagay, yung pagkakasala, yung ating buhay, bayad ng lahat. Ang gagawin natin yung na lang ay magpuri, kasi panumpay eh. Diba? Hallelujah. Praise God. Ganun po, abuti, ganun po, ang merciful ng Diyos. At ang pangatlo, hallelujah. Praise God. Ang pangatlo ay ito po. That inestimable work of soul, that inestimable work of soul, estimable, hindi mo kayang kwentahin. Yung daw kahalagahan at hindi kayang kwentahin ang kaluluwa. And the gain of this world never been mixed together. Hindi po pwedeng pagsamahin yan. At ang iba po ng detalye nito ay ipaliwanag na natin. Why? Because you never seeking the gain of this world and doing the valuable things for your soul. Hindi mo po pwedeng pagsamahin bakit. Subukan niyo pong pagsamahin ang gatas at ang kalanangke. Masarap ba? Hindi pwede, di ba? Ano ba ang ibig sabihin natin ito? Sabi pa po dito sa Matthew chapter 6, verse 24 and 26, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or else he will hold the one and despise the other. Yet cannot serve God and wealth. Hindi natin po pwedeng paglingkuran ang kayamanan
at ang Diyos. Ito po yung prinsipyo. Of the principles of servanthood. Diba? Alam naman halimbawa po ako ang manager mo. Siyempre, nagtatrabaho ka sa akin. Ngayon, doon ka nagtatrabaho ka rin doon sa ibang tao. Samantala ko na nagpapasweldo sa iyo. At minsan na-absent ka. Napakalaga po natin sa Panginoon. Pahalagahan po ang kaluluwa natin. Naiiyak ko sa aking mga anak. Iyakan nyo rin po ano yung mga anak. Hindi naman sa dahil ang mga kapatid ni Jesus Christ ay hindi sumunod sa Kanya, yung magiging appreciate ko natin na bakit ang kapatid ni Jesus Christ hindi yung sumunod sa Kanya. Kasi po ang salvation po ay individual. Minsan may mga bagay na parang nakapag-sisisi. Pero Lord, sabi ko, katawarin mo ako kung ako'y naging dahilan kung bakit sila ay... Pero ang problema, pag tayo po naging dahilan, ay tayo po ng mga magulang sa kanilang pagkakaligaw. Hallelujah. That the inestimable work of soul and the gain of this world never been mixed together. At yan po'y tunay. Kasi alam niyo po, pag nasanay po tayo na minsan ay absent at minsan ay hindi, at totoo lang po, darating ang time nalilate, gusto mo namang sininda, tapos nalilate ka ba? Kasi po, dapat maging po tayo, maging ihemplo. No? Kaya sabi ko sa inyo, diba sabi ng Biblia, paano mo makakain na ikaw mabulag, ipapabulag. Pero ang problema, hindi naman tayo bulag eh. Amen? At tanggapin, di ba na kayo bulag? Hindi tayo bulag. Hindi ko ako nalala ko. Kasi po, kagaya po ng panalangin ko kanina. Hindi ko man may kaliwanag ng tama. Ang salita ng Diyos, ang dahil ng Espiritu Santo, ang kompleto ng detalye sa pagkakanawa at pagkaintindi. Sapagkat wala na pong ibang revelation ang Diyos, kundi yung sinabi niya sa kanyang salita. Dapat natin pahalagaan sa buhay natin. Amen? Minsan sa buhay natin, we cannot prioritize God. And that sometimes will be abused. Nga sabi po natin, naulit at nagiging routine na. Naging habit o practice na. Lagi po natin tatandaan that our life is finite. Kaya po yan, ang ating buhay ay niyanggaran. We as a human form is non-eternal being. Meron kamatayan, going to decay. Hallelujah. Kagaya po sinasabi, kaya po babasahin sa Genesis chapter 3:19, Ecclesiastes 3:20, 12:17, na sinasabi dito na lahat tayo ay mamamatay. Ngunit ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos. But, remember, according to the Bible, in Genesis 2 verse 7, as we read, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Well, that soul is infinite. Ang soul na yan ay may infinite value because of its divine origin. Kasi nga po, ang kaluluwa natin ay may sangkap. Hindi lang sangkap kabuuan ng buhay na Diyos. Kapag tayo po ay hinahaan sa kanyang Biblia. Naging living soul. Dahil kaluluwa, dahil hininga ng Diyos, hininga galing sa Diyos, hindi po yan mamamatay. At ang kamatayan at ang buhay na nalanggan, yun lang po dalawang bagay na maghihintay sa kaluluwang yan. Amen?
Meron po tayo infinite origin. Divine origin comes from the Lord. Kaya sobra, no? Hindi, naiistima. Hindi ko maiistima. Hindi mo kaya kwentahin. Ano? Magkwenta na ang pinakamagaling ng mathematician. Hindi kayang kwentahin, ano? Yung tag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Kaya, huwag natin tumayaan. Kaluluwang iyan ay mawala. Lalo higit sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Hindi po natin kayang istimahin, ano? Praise God. Hallelujah. The soul is infinite. The soul has infinite value because of its divine origin and because of the price paid for its redemption. Hallelujah. Binayaran po ng Diyos ang ating pong buhay. Alam niyo po ba kung bakit ulit-ulit? Kasi po, ang Diyos natin, para yung maguling natin. Higit pa sa maguling natin. Kahit anong galing po, mahal mo pa rin yan. Diba? At ito lang po, kung tayo siguro ng Diyos, di ba kanya tayo makatawad? Nasa paulit-ulit lang. Pero remember this day, until coming of Jesus Christ, alaala po ng salita ng Diyos, kahalagaan po natin unang-una ang ating kaluluwa. Upang matuto tayong magpahalaga sa kaluluwa ng iba, lalo higit sa ating pong anak. God bless you. At palagi tayo ng Panginoon sa umaga nito. At yung muling ibalik ang kalakpak sa ating buhay nito. Ama namin Diyos, minsan pa kami po'y dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon, kaya kung sobrang pagmamahal sa aming kaluluwa. Lord, katulad po ng iyong kanta, I love you, Lord. Do your mercy never fails me. Lord, salamat po, sapagkat ang harap mo sa amin ay magpakailanman. Ang bawat isa sa amin ay tinawag at pinili mo sa iyong pagkakasal. Bagamat namatay na, hinako mo, Panginoon, ang aming buhay doon sa kamatayan sa krus. Hallelujah. Masalamat po, purihin ka. Nalagin po kayong nag-aanyaya sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, aming spiritual eyes. Buksan niyo rin po, Panginoon, ang aming spiritual heart. Ang aming spiritual ears, Panginoon. Huwag pumiyaan, Panginoon. Ay hindi natin sundin ang kalooban. Purihin po kayo. Purihin po kayo. Hallelujah. 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 Every breath that I take, every
sa krus. Alam mo ba na siya'y walang kasalanan? Ngunit, ibigay lang siyang makasalanan. Kaya siya'y nagdusa. Inalisan siya ng karangalan. Sinaktan, hinagupit, pinaro ng tinik na bakal na halos yun na ang itinamatay. Hanggang ipinawa sa krus at bawat pagko sa kanyang mga kamay at tusok sa ating budhi dahil sa iyo at sa akin. Tanda ng paulit-ulit ng pagsasabing mahal na mahal kita anak. Hindi pa ba sapat ang paulit-ulit na pagsasabing mahal kita anak?